Word of God. So, sino dito ang may alam ng salita ng Diyos? Dahil magbigay lang ng isa. Magbibigay ako ng isa. Sabi ng Lord, bawal magnakaw. Ikaw, Jane Rose. Bawal magmura. Christoph. Bawal pumatay. Okay, may iba pa ba guys? Tama. Lahat ng sinabi. Lahat ng sinabi nyo is tama. So, malakpakan natin ang bawal. So guys, sino nakakakala kay David? Sino si David? Lian. Siya yung ano? Siya po yung ano? Yung umano kay... Kate, pumatay po. Ano? Yung pumatay po dun sa matangkad na... Si Goliath. Si Goliath. Si Gibson. Sino? Paano mo nakilala si David? Okay, so pamilyar naman yung iba sa atin sa kwento ni David. Siya yung bata na pumatay kay Goliath. So that time, kinaapi kasi yung bayan ni David. Kaya ang ginawa niya, pinagtanggol niya yung bayang Israel. So nilabanan niya yung pinakamalaki, lapas na dito sa bubong. Ganun siya kalaki, which is si Goliath yun. Pinatumba niya yun gamit yung slingshot na goma-goma, di ba? So, may tatlong bagay tayong matututunan sa kwento ni David. Diba? Una, yung letter C. Ano yung letter C na yun? Courageous. Or courage. Sabihin nga natin lahat, courage. Courage. Ang courage is katapangan or lakas ng loob. Sino ba dito may lakas ng loob? Makikita natin, di ba, kay David, may lakas siya ng loob na kahit na bata pa lang siya, is kaya niya nang labanan si Goliath. May lakas na siya ng loob na lumaban kay Goliath. So tayo din, na kahit bata pa lang dapat may lakas na tayo ng loob. Si David kasi that time, nakikita niya na nakakaawa siya sa mga Israel, kaya pinagtanggol niya yung Israel. So tayo ba, papatinan ba tayo porket bata tayo? Kahit may nakabi sa atin, lalaban tayo. Amen ba? Sino sa mga oras na to ang magiging matapang at malakas na ang loob? Tumigaw ng amen. Ano first point natin? Courage. Sabay-sabay. Ang pangalawa is application. Sabay nga natin sa application. So, that time, yung kaya nagkaroon ng application si David kasi that time is taga-alaga ng mga tupa. So, siya yung nangangalaga ng mga tupa that time. Kung sino man yung umatake sa mga tupa niya, papatayin niya kahit yung mga oso o mga leon. Ganun siya kalakas kahit na bata pa lang siya. Kaya sa atin, paniwala tayo sa mga sarili natin kahit na bata pa lang tayo. Dapat may paniniwala tayo sa sarili natin na magagawa natin kahit na mahirap. Tama ba yun? So si David, kaya may sinatawag na application, in-apply niya kung ano yung natutunan niya sa ginagawa niyang pagpapastol sa mga tupa. So sa ating mga bata, sa atin dito, lahat ng tinuturo nila Teacher Jom, nila Teacher Rosa, dapat ina-apply natin sa buhay natin. Ano yung application po na tinatawag kuya, Teacher Alfred? Yung application na tinatawag doon is, kung ano man yung natututunan natin dito sa iTeach Ministry, dapat ina-apply natin sa labas. Kumbaga, sinasagawa natin kahit na nasa labas tayo. Tinuturuan tayo ni Teacher Pat na gumalang sa mga magulang natin. Dapat apply natin yun sa labas, sa mga magulang natin, magpapo-topo tayo, sa mga matatanda, magmamano tayo. Okay ba yun? Ano yung pangalawang puntos? Ano yung pangalawang points? Application. And then yung last is, kapag nagawa na natin yung una is courage, at pangalawa is application, mataturn ito into power. Letter P, power. C-A-T kasi wala kasi tayo. So, sabay-sabay, power! Power na. So, kapag in-apply natin yung courage, yung lakas ng loob, at kapag in-apply din natin yung application na natututunan natin dito sa iTeach Ministry, yung lahat ng tinuturo sa atin ng mga teacher natin, magkakaroon tayo ng power kahit na bata pa lang tayo. Katulad ni David, di ba? Nakatumba niya si Goliath. So tayo din, kahit anumang Goliath, yung maharap natin, yung mga problema sa buhay natin, kaya natin patumbahin dahil may courage tayo at ina-apply natin yung mga natututunan natin dito sa iTeach Ministry. Tama ba yun? Ano yung unang puntos? Courage. Pangalawa? Pangatlo? Power. So magkaroon tayo ng power kahit na bata pa lang tayo. Amen ba yun? Amen. So gusto ko ipapisali sa inyo na verse. Sabay-sabay natin ha. After ko, babilin niyo yun.
Ito yung iniwanan kong verse. Sabi sa Joshua 1 verse 9. Ulitin ko, Joshua 1 verse 9. Okay. Joshua 1 verse 9. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be discouraged. Do not be discouraged. For the Lord your God For the Lord your God will be with you will be with you wherever you go. wherever you go. Sinabi dito, ang nagsabi mismo nito is si Yahweh, which means yung Lord natin ang nagsabi nito. Ang sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid. Sabi niya, huwag daw tayong matatakot. Huwag daw tayong magdidismaya. Dahil kasama natin ang Lord. Naniniwala ba kayo sa kwento ni David, kaya siya nanalo kasi kasama niya ang Diyos? Tama ba? Amen? Kaya tayo, kung kasama natin ang Lord, diba, huwag tayong matatakot. Huwag kang matatakot mag-pray sa harapan, huwag kang matatakot na sumagot sa teacher kapag nagtatawag siya ng discussion. Tama ba yun? Magiging matapang tayo, magkakaroon tayo ng courage na tinatawag kapag sumusunod lang tayo sa Lord. Okay ba yun? Kahit na bata tayo, huwag niyong iisipin na wala tayong impact. Meron tayong impact na magagawa kahit bata tayo, kahit na mga kabataan tayo. Basta sumusunod lang tayo sa Lord. Sa Lord. Tama ba yun? Ano yung unang point? Dalawa? Application. Power. Ayun, doon natin makikita yung sa buhay ni David. Palapahan natin ang Lord. Jody, Tata, Jamaica. Wait, ano yung Siya, siya magaling. ano? Instead. Okay, lagi. Let's work. 4 plus 7. 4 plus 7. Mapila. 11. May mga word na number. Gaya ang number. 9 plus 4. Next one is, this one is, nothing means, zero. So, ang sabi sa instruction, connect the word to pictures together with candy. So, okay. Maruliin. So, hindi mo na natin drawing, gawin lang natin, i-connect na lang natin by doing like this. Gagawin, i-connect na lang natin siya by drawing na lang. Drawing na lang tayo ng line. So, yung tuna, saan yung tuna candy? Pray na po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami pagkakataon, Panginoon, upang maturuan ng mga bata ito. Panginoon, alam ko po hindi po ito ang muling pagkakataon ng kami. Bibigyan niyo po kami ng mga oras at chance na pagkakalob niyo, Panginoon, upang mamit ulit namin ang mga bata ito. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita po. Na natutunan namin, Panginoon, na may ma-apply namin ito sa pang-araw-araw namin po. Panginoon, ingatan niyo po kami lahat para ng dami pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen! Sobrang masaya yung pakiramdam ko at the same time, sobrang worth it na magampanan natin yung makatulong sa mga bata na meron tayong magandang maibabaon sa kanila. Hindi man pang matagalan, pero yung may naiwan pang magandang bagay dun sa mga bata na yun yung pinakamahalaga doon. Sige, simulan natin kaya. Post mo yung post. Nakakatuwa na kasi yung mga kahit bata sila, nakarunong sila mag-purchase. Although sa education na yung mga bata na nahihirapan, pero nakikita sila na sila sa bata. Nare-realize ko na kahit nasa amin kami ng natin, i-realize natin ng bakit. Ayaw ba pala natin gawin na tumulong, hindi man sa malit na sa amin natin bakit, pero sa pamilya realize ko lang na masaya pala kami bata na hindi natin naranasan yung parang bumalik ako sa pagkabata ng pinandak natin yung program na yun. Siyempre nakita ko yung mga saya ng bata. Para sa akin, pabalikan yung mga visit natin. Para ang sarap talaga sa mga bata. Ang sarap yung mga bata. May iba kasi
for me, natulong ako sa mga bata kasi kita-kita sa kanila na gusto talaga nila makinig. Ayun na rin na kami tinutulungan natin sila na sa Word of God or kung paano mag-praise or sa mga about sa school. Kumbaga yung bata wow na wow talaga sa pagkatuto. Kaya napaka-importante ng ginagawa natin. At nagpapasalamat ako, naging part ako ng gawain yun. Para sa akin masaya kasi kahit pa paano nakakatulong tayo kahit sa unting bagay, nakakapagpapasaya tayo ng bata. Bata po ako. Siguro mga grade school lang po ako nun. May sinasamahan po kami. May natinan po akong parang Bible study po. Mga grade schooler din po yung mga kasama ko. Yung PT pong halos lahat po nung ginawa namin doon parang nag-mesmerize po sa akin na bumalik po ako sa time na sobrang active ko pa kay God. Pero hindi na as a bata, as a mentor na kahit hindi na ako ganun ka-active kay Lord, yet binigyan niya pa rin ako ng chance para magawa ko yung mapa-experience ko sa mga bata yung na-experience ko before kasama ng mga klase ko. Ang reflection ko sa ginawa namin project is hindi po natin kailangan magpagalingan. Hindi po natin kailangan magpatalino. Isa lang po ang kailangan natin. Teamwork and cooperation po. Hindi natin matatapos yung isang proyekto nung walang teamwork. Lalo na binigay sa atin ito by group. Hindi naman natin ito matatapos nung wala tayong cooperation sa isa't isa. Like bigay ng suggestion, bigay ng opinion. Ayun lang po. And nakatulong naman po ang bawat isa sa pagbuo ng proyekto. Lalong-lalo na po nung ginagawa namin yung planning. Doon pa lang po is marami na po nag-suggest and nagbigay ng mga ideas about sa gagawin project po.